Halos dikit o neck and neck na ang labanan ni na Vice President Jojomar Binay at Senator Grace Poe sa pagkapangulo sa 2016 elections. Sa survey ng Ibon Foundation nito Mayo, nasa 0.1 lang ang lamang ni Binay kay Poe. Kahit sa pinagpipili ang Vice Presidential candidate, malaki ang lamang ni Poe sa mga pinagpipilian ng publiko. Si Eden Suarez sa detalye. Dikit ang labanan sa pagitan ni na Vice President Jojomar Binay at Senator Grace Poe sa pagkapangulo sa 2016 elections. Ito ay batay sa latest survey ng Ibon Foundation na isinagawa nitong Mayo ng taong kasalukuyan. Nakakuha si VP Binay ng 13.8% habang si Poe ay 13.7%. Ayon kay Sunny Africa, Executive Director ng Ibon, insignificant ang lead ni Binay kay Poe na malaki ang inilaktaw sa kanyang nakalipas na ratings. Nakaapektuhan niya sa ratings ni VP Binay ang patuloy na kawalan nito ng kasagutan sa mga aligasyon ng korupsyon laban sa kanya. At ang umanay pag-aalinlangan ni Poe sa pagtakbong pangulo sa susunod na halalan. Pumangatlo naman sa survey si Davao City Mayor Rodrigo Duterte na nakakuha ng 7.6%. Sinundan siya ni Pangulong Aquino na may 4.2% habang kulilat naman si DILG Secretary Marojas na may 3.8%. May 1,496 respondents na tinanong ang Ibon kung sino kanilang ibobotong presidente sa gaganapin na halalan sa 2016. Okay. Yung huling quarterly survey ng Ibon ay naganap nung unang linggo ng Mayo. Siyang 1,496 respondents at plus-minus 3% yung margin of error. Meron kami mga tanong tungkol sa halalan at sa top-of-mind question para sa sino boboto niyo bilang presidente. Tatlo lang siguro gusto namin ma-point out dyan. Una, yung lead ni VP Binay over Senator Poe ay sa ngayon ay statistically insignificant na. Bagamat may konting pag-aakyat sa ranking si VP Binay mula noong Enero 2015, mas malaki ang paglaktaw ng ranking ni Grace Poe na from 6.7% na naging 13.7% nga. Sa Vice Presidente naman ay malayo rin ang naging lamang ni Poe na may 15.9% at kumpara kay Binay na nakakuha lang ng 6.8%. Kulilat pa rin si Rojas sa 5.1% kung tatakbo itong Vice President sa 2016 elections na sinundan ni Senator Chis Escudero na may 2.5%. Sa nasabing survey, nananatili namang takbuhan si Escudero sa pagka-senador. Mahalaga ma-point out, yung rankings ni Mar Rojas ay tuloy-tuloy na bumabagsak. From just 5.7% noong January, siya ay 3.8% lamang ngayon. Gayunman, malakian ni Africa ang magiging pagbabago sa survey sa oras na maghain na ng kanilang Certificate of Candidacy ang mga nasabing opisyal. Bukas naman ang Ibon Foundation sa mungkahing gamitin ang tunay na pangalan ni Senator Poe sa kanilang susunod na survey para malaman umano kung iboboto pa rin siya ng taong bayan kapag ginamit nito ang Grace Militar o kaya ay Grace Llamanzares sa halip na gamitin ang apelyido ni Fernando Poe Jr. Eden Suarez, Eagle News.